i-take tong pagkakataon na to para linawin ko ano ibig ko sabihin. Alam niyo po, hindi ko alam kung pare-parehas tayo na experience, pero sa amin, napakadami kong kaibigan na pinagbawalan na magjowa, pero magjowa pa din naman talaga sila secretly. At dahil sikreto na yung relasyon nila, wala silang guidance na nakuha sa mga leaders nila, sa mga mentors nila, kasi nga secret. So kung sigurong binigyan sila ng guidance at binigyan sila ng pagkakataong i-express yung pagmamahalan nila, nagkaroon kaya sila ng chance? Napakadaming mga nagmahal ng tapat pero hindi pinayagan, kaya sinikreto na lang. Pero kaya din nasira kasi sinikreto at hindi sila nagabayan ng maayos. Okay, hindi po ito para atakihin ng sino man, lalo yung nasa video. Gusto ko lang pong pansinin yung sinabi niya na kung pinayagan lang daw yung magkarelasyon sa church, eh di sana hindi na naglihim at may guidance pa sila. Sa unang dinig kasi parang maganda, pero very misleading lalo kung mapapanood to ng maraming young people sa church. We need to understand bakit ba may pagbabawal sa pakikipagrelasyon at hindi basta-basta pinapayagan ang isang Kristiyano. Una po na dapat nating malaman, hindi mangmang ang mga pastor at mga church leaders na pagbawalan ka sa bagay na Diyos din mismo ang nagdisenyo. Ang pagpasok sa relationship o pagkakaroon ng love life ay hindi po masama as long na ang papasok sa relationship ay malago na sa lahat ng aspeto ng buhay, especially sa spiritual. Tama ang paraan ng panunuyo at nasa tamang panahon ng Diyos. Ikalawa naman, kung pinagbawalan ka ng pastor na pumasok sa relasyon dahil sa mga reasonable truths, gaya ng estudyante ka pa lang o unbeliever ang gusto mong maging partner, hindi ba't guidance yan ng pastor sa'yo? Hindi ka pinagbabawalan para lang saklawan ang kagustuhan mo. Kaya nga sila itinalaga ng Diyos para pagpastoran ka, para magabayan ka ng maayos. Kung binigyan ka ng pastor ng Diyos pero hindi ka din makikinig, para saan pa sila? At ikatlo, sa kabila ng nagpaalam ka pero hindi ka pinayagan at sinabing maghintay ka muna o mali yung taong nagugustuhan mo, pero tinuloy nyo pa rin. Patunay lang yon na hindi ka talaga nagpapaalam, kundi pinaalam nyo lang sa pastor. Kasi ang totoong nagpapaalam, i-consider kung ano ang mabuti at makadiyos na payo na ibibigay sa'yo. Tsaka paano natin matitiyak na kapag hinayaan na lang silang makipagrelasyon para lang wag maging sikreto, magpapagabay na sila. Kung sa una pa lang na mga paalala hindi na sila nakikinig, paano pa kaya kapag nasimulan na nila? Tandaan, hindi lamang sa pagiging magkasintahan o mag-on ma-e-express ang pagmamahal. Dahil ang totoong pag-ibig ay marunong maghintay at ang pundasyon ng relasyon ay hindi lamang kayo, kundi kasama ang Diyos na magpapatibay ng inyong pagmamahalan at ang pastor na wala namang hangad kundi mapabuti ang inyong kalagayan.